Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kenny. Walang eksaktong taon. La Carlota, Negros Occidental. Ibang klase talaga yung swerte mo sa sabong, Kenny. Panglimang panalo na natin to ah. Ano, tutuloy pa ba tayo? Oo naman, Tatang Felipe. Sayang yung pera na pinapadala ni Papa para pangtaya, no? Isa pa, nananalo naman tayo, hindi ba? Kung sabagay, tama ka nga, Kenny. Pero siguro hinay-hinay lang ah. Baka may makatunog. Hagisan tayo ng pusa sa gitna ng ruweda. Naniniwala ka doon. Ako kasi, binabasa ko ang galaw ng mga manok na natatayaan. At isa pa, alaga natin ang mga nakasalang. Wala ka bang tiwala sa mga manok mo, Manong? Ikaw ang nagpalaki at nagkondisyon ng mga yan, ah. Hindi naman sa ganun, Eho. Pero syempre, minsan nauubos din ang swerte ng isang tao. Kailangan din nating maging maingat. Sinasabi ko sa'yo, Manong. Hindi ako nakabatay sa swerte. Tamang kalkulasyon at tiyempo lang. Yan ang nagpapapanalo sa atin. Halika na, magsisimula na yata ang susunod na soldata. Puntahan natin si Tito Nilo. Nasa kalagitnaan ng malaking pasabong sina Kenny at Mang Felipe. Nagmamay-ari ang binata ng malaking manukan na nag-aalaga ng mga manok na panabong. Simula bata ito, si Mang Felipe na ang taga-kondisyon ng kanilang mga alagang manok. Hanggang si Kenny na ang humalili sa ama. Kapwa dayuhan ang mga magulang mula sa bansang Hawaii. Nakabili ng ari-arian sa bansa. Dahil mahilig sa manok na panabong, ginastosan ng ama ni Kenny ang pagpapagawa ng malaking game farm at nag-alaga ng maygit kumulang 1,000 mga manok. Hindi pa kasama ang mga inahin, sisiw at mga sumaylayhaw o binatat dumalang mga manok. Nangungulekta ng lahi ng manok ang ama ni Kenny mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi nito alam na may nabili siyang espesyal na uri. Inalagaan nito ni Mang Felipe ang pinakaunang tauhan sa manukan. Wala ring alam ang binata sa kung anong lahi nito. Ngunit simula nang matuto itong lumaban, sunod-sunod na swerte ang dinala ng manok sa kanila. Kalaunan ay tumanda na ito. Hindi na maaaring ilaban. Kaya ginawa itong palaian ni Mang Felipe. Minsan lang ding dumalaw sa bansa ang ama ni Kenny, kaya siya na ang namamahala dito kasama ang 10 pang mga tauhan. Nang matapos mag-aral si Kenny ng kolehiyo, inatasan ito ng ama na mamalagi sa bansa upang asikasuin ang kanilang manukan. Hindi naman tumanggi ang binata dahil gusto din itong magpunta sa bansa. Kalaunan nagustuhan ng pamumuhay dito na humaling sa sabong. Sa kasalukuyan, katuwang ng binata si Mang Felipe sa pag-aalaga ng mga manok at pagbebenta sa mga piling parokyano. Ngunit ang pinagtuunan ng pansin ni Kenny, ang pagsasabong. Mukhang magkakaroon na naman ng malaking pasabong ang syudad. Ano, sasali ka na naman ba? Aba, syempre naman. Kailan ba ako umayaw sa mga ganyan? Kahit nga maliit na tupada, pinapatulak ko eh. Kailan daw ang laban? Ang dinig ko 2 buwan mula ngayon. Kung sakaling gusto mong sumali, may sapat na panahon para maganda tayo. Oo nga pala. Pwede bang ilaban ang mga lahing galing sa may kambal na kuko? Ha, yung may sukbit? Oo naman. Bakit? Gusto mo na ba silang subukan? Napaisip si Kenny. Nagdadalawang isip na ilaban ang mga bagong alaga dahil ni minsan ay hindi pa niya ito nasubukang ilaban. Bukas gusto ko subukan ang mga yon. Tignan natin kung kasing galing sila ng tatay nila. Tama ka nga ano. Hindi natin sila nasusubukang ilaban. O sige, titignan natin bukas.
Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita ang matandang kaibigan ni Mang Felipe. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Hindi pa oras para ilaban ng mga yan. Pumili na muna kayo ng mas siguradong lahi. Nagsipagtinginan ang mga ito sa matanda. Nagtaka kung paano itong nakapasok. Anak ng Rigor, paano ka ba nakapasok dito? Sinarado ko yung pintuan ah. Kilala mo ko, Felipe. Marami akong pamamaraan para makalusot. At isa pa, may mahalaga kong sadya. Nagbabala kayong sumali sa pasabong, hindi ba? O Rigor, alam mo naman ang amo ko, hindi magpapahuli. Bakit? Anong meron? Kung sasali kayo sa pasabong sa bayan, ang pinakamahigpit niyong makakalaban ay si Rosendo. Kagaya mo, Kenny, may taglay ding bertudang kanyang mga alaga. Kambal kaliskis sa magkabilang paa at barena sa pakpak. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa bagay yan. Pero tatandaan ko pa rin ang sinabi niyo, Manong. Paano niyo nalamang sasali si Don Rosendo? Narinig ko lang din sa isa sa mga tauhan niya. Pinaghahandaan nila kayo. Kaya mas makakabuting pag-aralan niyo ang stratehiya ni Rosendo. Alam ko ang pwedeng gawin para makontra ang bertud ng kanilang mga alaga. Mas mabuti kang nasa tabi ka namin, Mang Rigor. Huwag kang mag-alala, si Papa ang bahala sa'yo. Walang problema. Bukas ng umaga, imbis na magsayang kayo ng oras sa pagsubok ng mga manok, ituturo ko sa inyo ang mga posibleng pangontra sa bertud ng kalaban. Lalo ka na, Kenny. Ikaw ang madalas nagbibitiw ng manok sa itaas, kaya ikaw ang kailangang tutukan. Ano po bang ituturo niyo sa akin? Bukas mo malalaman. Sa ngayon, baka may naitabi kang alak diyan. Kanina pa ako nauuhaw. Sa isip ni Kenny, pagkakataon na para makausap ang matanda. Kahit papano, gustong malaman ang tungkol sa mga pamahiing sinasabi ni Mang Rigor. Habang palalim ang gabi, unti-unting tumataas ang tama ng matanda. Sa tuwing mangyayari ito, nagsasalita si Mang Rigor ng kung ano-ano, maging ang tungkol sa pagiging albularyo. Alam mo ba na ang lahat ng nalalaman ko, ibinubulong sa akin ng mga kaibigan kong engkanto? Engkanto? Hindi ho ba ang sabi nila wala namang ganon? Yan ang sinasabi ng mga taong walang alam tungkol sa mundo ng lihim na karanungan. Maaring nakita mo na ang lahat ng nasa pisikal na aspeto ng ating daigdig. Ngunit karamihan sa atin, hindi pa nakikita ang espiritual na mundo, kung saan gumagalaw ang mga elementong gaya ng mga engkanto at iba pang tinatawag natin na kathang-isip na mga nilalang. Ibig mong sabihin, dito mismo sa mundong ginagalawan natin, matatagpuan ang tirahan ng mga engkanto? Tama ka. Hindi lang ito nakikita ng pisikal nating mga mata, ngunit nandyan lang sila. Isa sa mga patunay nito, ang bertud na taglay ng mga alaga mong may sukbit. Alam mo, Manong, hindi talaga ako masyadong naniniwala sa bagay yan. Lalo na sa swerte. Kasi para sa akin, lahat may tamang pagkakataon at panahon. Pag hindi para sa'yo, huwag mong ipilit. Ganun lang kasimple. May punto ka naman. Pero hindi tungkol sa swerte ang sinasabi ko. Kung hindi ka tiyakan ng tagumpay sa mga bagay na gusto mong gawin, ito ang nangyayari sa'yo, Kenny. Hindi mo palang napapansin. Ngunit nabiyayaan ka ng isang uri ng bertud na humahatak na tinatawag nating swerte. Bertud? Parang anting-anting? Parang gano'n na nga. Pero may malaking pagkakaiba ang bertud na mula sa mga anting-anting at mutyang galing sa kalikasan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa hindi na namalaya ng oras,
Nagulat na lang si Kenny nang biglang tumilaok ang mga manok. Naku yari, umaga na pala. Hindi ko napansin. Napasarap ang usapan. O siya, magpahinga ka muna. Mamayang hapon babalik ako at saka ko ituturo ang mga paraan kung paano mong maiiwasan o makukontra ang basag swerte ni Rosendo. Sige ho, Manong. Medyo nahihilo na nga ako. Bigla namang lumabas ng tahanan si Mang Felipe. Oh, mukhang inumaga yata kayong dalawa. Ano na pag-usapan nyo ng matandang yon? Tungkol lang ho sa mga engkanto, mutya, anting-anting. Ganun pa rin yung palagi niyang sinasabi sa atin tuwing nalalasig. Hindi man ako gaanong naniniwala, pero nakakaliw pakinggan si Mang Rigor. Matanong nga kita, Manong, saan mo ba nakilala yan? Magkababata kami ni Rigor. Anak siya ng isang kilalang Serojano dito sa baryo. At nang mamatay ang mga magulang niya, siya ang sumalo na mga gawain ito. Hanggang sa unti-unting nakilala si Rigor. Maraming nagsasabong, sugarol ang lumalapit sa kanya para humiling ng pampaswerte. Marami nang natulungan ng taong yon, pero hindi man lang siya nililingon. Ang totoo, dito lang nagkaroon ng saysayang kanyang kakayahan. Grabe naman to magsalita si Manong. Nasabi mo na din marami namang natulungan si Mang Rigor. Oo nga, pero kung talagang gugustuhin ng matandang yon na yumaman, marami na yung pera sa ngayon. Maraming mayamang negosyante sugarolan nag-aalok sa kanya ng malaking halaga para lang manalo sa sugal o swertein sa buhay. Pero hindi tinatanggap ni Rigor ang binibigay. Mas gusto niyang mamuhay ng simple. Pag-uusap ng dalawa. Kung titignan ang panglabas na anyo ni Mang Rigor, akalain mo na isa itong taong grasa. Hindi na malaman ang totoong kulay ng suot na damit. Nangingitim na dahil sa alikabok. Nakalugay din ang mahabang buhok na halos kulay puti na. Ngunit kung makikilala mo ng malapitan si Mang Rigor, maririnig na magsalita. Malalaman mo na marami siyang kaalaman. Hindi lang sa kanyang larangan, kundi maging sa bawat aspeto ng buhay. Ayon pa kay Mang Felipe, nagtapos ng kursong abogasya ang matanda. Ngunit mas pinili nito ang buhay ng isang manggagamot. Kung ano man ang dahilan, tanging si Mang Rigor lang ang nakakaalam. Pagsapit ng hapon muling bumalik ang matanda. Saktong namimili si Kenny ng mga ipanglalaban na manok. Hawak-hawak nito ang isang panabong. Hinihimas ang katawan habang binubugahan ng usok ng sigarilyo. Maganda ang tindig ng isang yan, pero hindi siya magtatagal sa laban. Subukan mo yung nakatali sa gawing iyon. Napalingon si Kenny nang marinig ang boses ng matanda. Nandito ka na pala, Manong. Kumusta ho? Ayos naman. Nasaan si Felipe? Naroon no sa kabilang kubo, nagpapakain ng mga sisiw. Tara, Manong, magkape ka muna. Kakagising ko lang din, medyo masakit pa ang ulo ko eh. O sige, magkape muna tayo habang wala si Felipe. Kailangang nandito ang matandang yun dahil may narinig na naman ako mula sa kampo ni Rosendo. O sige ho, Manong, sandali lang at magtitimpla ako ng kape. Maya-maya lang ay dumating na si Mang Felipe. Tinawag ito ni Kenny para maupo. Tapos na ba ang mga gawain niyo? Kailangan nating umalis sa manukan. May mahalaga kong sasabihin na hindi maaaring marinig kahit sino sa mga tauhan niyo. Tapos na kaming magpakain sa mga manok. Ano ba ang mahalagang bagay na sasabihin mo na kailangan pa nating umalis? Mamaya na. Tara Kenny, doon tayo sa bahay mag-usap. Hindi naman kalayuan sa manukan ang bahay ni Mang Rigor. Kaya ilang minuto lang ay nakarating na ang mga ito. Ano ba naman yan, Rigor? Halos hindi mo nililinis ang bakuran mo. Punong-puno na ng mga talahib. Hindi basta talahib ang mga yan.
Sila ay nagsisilbing proteksyon ng tahanan ko laban sa masasamang elemento. Tara, doon tayo sa loob. Pagpasok sa loob ng tahanan, nakita ni Kenny ang mga tuyong ugat ng kung anong mga halaman. Humahalimuyak din ang amoy ng insenso at lana. Unang beses na pumunta ng binata sa tahanan ng isang albularyo, kaya naman manghang-mangha ito. Nagikot ang binata sa sala ni Mang Gregor habang tinitignan ang mga nakahilerang garapon. Ang ilan ay may mga pinatuyong karne ng kung anong hayop. Samantalang ang ilan, puno ng mga ugat ng halamang nakababad sa lana. Ngunit ang mas nakapagpamangha kay Kenny, nang makita nito ang isang sisidlan na may tumutubong maliit na puno sa loob. Hawakan na sana ng binata ang garapon nang bigla siyang awatin ni Mang Gregor. Wag na wag mo silang gagambalain. Nagpapahinga ang mga nilalang na nakatira sa puno. Nakakagulat naman kayo, Manong. May nakatira sa malita punong yan. Ano yon, kulisap? Hindi sila makulisap kung hindi maliliit na diwata na kung tawagin ay lambana. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kung ganon sabihin mo, Rigor, ano ba ang mahalagang bagay na nalaman mo? Huwag kayong sasali sa pasabong. Hindi mananalo ni isa man sa mga manok nyo. Kenny, mas makakabuti kung tataya ka lang. Walang mawawala kung hindi ka sasali sa taong ito. Marami pang pagkakataon. Pero ngayon, mas makakabuti kung walang manok mula sa inyo ang lalaban sa ruweda. Ha? Bakit naman, Manong? Mahaba pa naman ang panahon para maganda. At isa pa, ilang ulit na naming nakatapat sa laban ng mga manok ni Don Rosendo. Puro yabang at angas lang meron sila. Sa uli, kami pa rin ang nananalo. Iba ang nakikita ko sa pagkakataong ito. Moro-moro ang magiging pasabong. Ang ilang sasali, pakawala ng kabilang kampo para lang masabi na marami ang sumali. Ngunit ang katotohanan, kayo lang ang tanging kalaban. Ikaw partikular, Kenny. Bakit naman nila gagawin yon? Mukhang alam ko na ang dahilan. Sa tuwing makakasagupa natin si Don Rosendo sa laban, hindi man lang sila nakakatikim ng panalo. Kaya kumpiyansa kaming ganun uli ang mangyayari. Pero sige, bigyan mo ko ng sapat na dahilan para hindi sumali sa pasabong. May kung anong kinuha ang matanda sa bulsa. Inilapag sa mesa. Alam niyo ba ang tawag sa bagay na ito? Tinignan ni Kenny ang bagay na tinutukoy ng matanda. Batay sa obserbasyon, isang pangkaraniwang bato na may halong ilang butil ng kristal ang ipinakita ng matanda. Teka, Manong, ordinaryong bato lang to ah. Anong espesyal tungkol dito? Yan ang akala mo. Ang batong yan ay tinatawag na bantiling, isang uri ng mineral na may taglay na kakayahang humigop ng negatibo at positibong enerhiya sa paligid. Maliban dito, malaki din ang epekto ng bato sa mga manok. Kaya ko kayo dinala dito dahil sa oras na ilabas mo ang bantiling sa manukan, siguradong magkakagulo ang mga manok. Ano ang epekto nito sa mga manok, Rigor? Ikinikiskis ito ng mga sabongero sa tari ng kanilang mga alaga at sa oras na gamitin ang taring iyon, nagkakaroon ito ng kakaibang epekto sa kalaban. Kusa itong maduduwag at mananakbo. Gusto ko makita ang bisa niyan, Manong. Baka sakaling magamit natin sa mga susunod na laban. Walang problema, hali kayo. May maliit na tupada sa kabilang baryo. Doon natin masusubukan ang bisa ng bantiling na ito. Nagpa siya ang grupo na pumunta sa sinasabing tupada. Bit-bit ang dalawang manok. Pagdating sa lugar na sa kalagitnaan ng soldata, kaya dali-daling nagpalista si Kenny para mahanapan ng kalaban ang dalang manok. Kilala na ang binata sa lugar
dahil siya lang ang tanging naiiba ang kulay. Minana ang katangian sa kanyang ama. Netibo sa bansang Hawaii. Matangkad, matipuno ang katawan. Mahaba at medyo kulot ang buhok. Punong-puno ng tato ang braso at dibdib. Matapos magpalista, naupo sa sulok ang binata. Samantala ang dalawang matanda naman, sinimulan nang ayusin ang tari ng kanilang manok. Isa sa mga ito ay kinabitan ng ordinaryong tari at ang ikalawa, kinabitan ng taring ipinahid sa bantiling. Ngayong nakita niyo ang epekto ng bantiling sa manok. Una mong isasabak sa laban ang walang pahid. Tignan mo ang pinagkaiba. Sinunod ni Kenny ang sinabi ng matanda. Nagulat ang binata dahil natalo ang manok na iyon sa kauna-unahang pagkakataon. Nakaranas ng pagkatalo ang binata. Paano nangyari yon, Manong? Kondisyon ng katawan ng mga manok na pinili ko. Tanong ni Kenny. Lingid sa kalaman nito, pinalitan ni Mang Felipe ang manok na ipanglalaban. Pinili nito ang pinakamahinang klase sa kanilang mga alaga. Ngunit nang sumapit ang ikalawang soldata, isinabak ni Kenny ang huling manok. Sa pagkakataong iyon, hindi pa man nagsisimula ang laban, balisa na ang manok ng kabilang panig. At nang pakawalan ito ng may-ari, biglang kumaripas ng takbo at lumipad palabas ng ruweda. Nagtawanan ang mga tao dahil inakala nilang duwag ang manok. Lingid sa kaalaman ng lahat na ito ay epekto ng bantiling ipinahid sa tari ng alaga ni Kenny. Nakita mo na ang epekto, Kenny. Sinadya ni Felipe na palitan ng manok na ipanglalaban. Kung hindi mo napapansin, mabilis na naduwag ang kalaban. Ito din ang gamit ni Rosendo at walang dudang matatalo kayo. Kaya hanggat maaari, huwag na kayong sumali. Dito na naunawaan ni Kenny ang sinasabi ng matanda. Kaya naman nag-isip ito ng ibang paraan. May alam po ba kayong paraan para makontra ang bantiling? Sa pagkakalam ko, wala pang nakakagawa ng kontra sa bisa ng bantiling. Kahit pa ang pinakamalakas sa sugbit ng manok, hindi ito kayang basagin. Kung ganon, ilalampaso lang pala tayo ni Don Rosendo. Sige, hindi tayo magpapasok na manok. Sa halip makikisakay tayo sa pusta niya. Sayang naman kung papalampasin natin ang malaking pasabong. Yun ang mas mainam na gawin. Tignan natin ang magiging reaksyon ni Rosendo. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba hanggang sa sumapit na ang araw ng pasabong. Masayang nagpunta si Kenny sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong iyon hindi sumama si Mang Rigor. Hindi nito pwedeng ipasok ang tangan sa lugar na pinagdadausan ng sugal. Isa ito sa mga panata ng matanda dahil naniniwala siya na mawawalan ng bisa ang mga gamit sa oras na sirain nito ang panata. Sigurado ko bang hindi ka sasama, Manong? Masaya mangyayaring pustahan ngayon. Hindi na, Kenny. Bawal kong ipasok ang mga gamit ko. Mag-aantay lang ako dito sa labas. Mag-iingat kayo sa loob. O sige, Manong, ikaw ang bahala ha. Hindi na rin kami magtatagal. Mababagot lang ako sa mangyayari lalo pat wala naman tayong manok na kasali. Pag-uusap ng dalawa. Pagpasok ni Kenny sa sabungan, kagad nitong natanaw si Don Rosendo. Nakaupo ito sa bandang itaas. Habang nakikipagtawanan sa mga kasama, napatitig ito sa kanya at kumaway. Napakasarkastiko talagang tao nitong si Don Rosendo. Ang lakas ng loob na kumaway. Akala mo naman magkasundo kami. Tignan nga natin mamaya kung kakaway ka pa. Wika ng binata sa sarili. Naupo ito sa bandang harapan. Nakaugalian ni Kenny na pumwesto malapit sa ruweda para mapag-aralan ang galaw ng mga manok.
Ilang sandali pa nagsimula na ang unang soldata. Manok ni Don Rosendo ang lalaban. Gaya ng plano, nakisakay sa pusta ang binata at sa unang soldata pa lang, nanalo sila. Sunod-sunod na panalo ang natamo ni Kenny, kasabay ng pagiging kampyon ni Don Rosendo sa sariling palabas. Akmang paalis na ang mga ito matapos kubrahin ang panalo. Nakasalubong ng binata si Don Rosendo. Mukhang malaki ang panalo mo. Bakit nga pala hindi kayo sumali? Tanong ni Don Rosendo. Hindi na sana makikipag-usap si Kenny, ngunit naisip nito na asarin ang matanda. Alam ko naman na kung sinong mananalo. Kaya naisip ko na wag na lang sumali. Kasi baka mapahiya ka sa sarili mong pasabong. Anong sinasabi mo? Hindi ako ang promotor ng pasabog na ito. Sumali lang din ako, iho. Sayang nga at hindi tayo nagkaharap. Nailagay sana kita sa dapat mong kalagyan. May susunod pa naman, Don Rosendo. Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong sabong na pagdadaanan. Sa ngayon, magsaya ka muna. Dahil sa susunod na magharap tayo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakangiti ng ganyan. Hindi na nakaimik si Don Rosendo sa sinabi ng binata. Kilala nito si Kenny. Alam niya ang kapasidad ng binata pagdating sa pinansyal na usapin. Matagal nang gustong pabagsakin ni Don Rosendo ang manuka ni Kenny, ngunit sadyang hindi ito makahanap ng butas. Pag-uwi sa tahanan, napaliwanag ni Kenny kay Mang Rigor ang nangyari. Tuwang-tuwa ang matanda dahil kuwang-kuwa ng binata ang itsura nito habang nagpapaliwanag. Mukhang nailugar mo sa dapat kalagyan ng matandang yon, iyo. Pero lalo siyang magagalit, kaya maganda ka. Alam ko po, Manong. Isa pa, medyo matagal na panahon pa naman ang lilipas bago kami magkita sa sabungan. Siguro naman sapat na ang oras na yon para pagandaan ang anumang gagawin niya. Tamang-tama, uuwi ang tatay mo sa susunod na linggo. Wala naman tayong gaanong gagawin. Nakapagbakuna na. Bakit hindi mo ko tulungan maglinis sa mga kulungan? Medyo mataas na din ang damo lalo pa dun sa gawing dulo. Mukha kang kailangan ko ng ersisyo. Tumataba na ako . Maging si Mang Rigor, nakitulong na din sa paglilinis ng manukan. Mag-isang nagtatabas ng damo ang binata sa gawing dulo ng manukan nang mapansin nito ang mga alagang manok na nagmula sa lahing may sukbit. Nagpa siyang magpahinga sandali dahil malalim ang bahaging kinalalagyan ng kulungan, kaya doon napagpasya ng binata na magpahinga. Napansin ni Kenny na halos pare-pareho ang kulay ng balahibo ng mga ito, maging ang hugis ng katawan. Isa-isang tinignan ng binata ang mga manok at namangha ito. Napansin naman ni Mang Felipe ang ginagawa ng binata, kaya kagad siyang nilapitan. Siguro naman napansin mo ng kakaiba ang lahing yan. Kaya ko sila hiniwalay. Siguradong magiging mainit sila sa mata ng mga parokyano natin. Sa oras na makita ang mga manok na yan, siguradong magpapataasan sila ng presyo para lang makuha yan. Hindi po ba mas makakabuti yon para sa atin? Hindi, Kenny. Ayaw ng tatay mo na ipagbili ang mga lahi na mula kay Sukbit. Isa yan sa mga koleksyon niya. Kaya hanggat maaari, huwag silang ililipat ng pwesto. Ilang buwan na lang at nahantong na sila sa tamang edad para ilaban. Sa oras na makita ni Papa yan, siguradong susubukan yan. Titignan kung kaparehong lumaban kagaya sa ama nila. Oo nga pala, hindi ko na nakikita ang may sukbit. Samahan mo ko. Tignan natin ang kondisyon niya. Matanda na ang manok na yun kaya ayaw ng tatay mo na ilaban. Ay nako, pinakamamahal ni tatay ang mga manok na yan. Kaya ganon. Pero medyo nauuwaw na din ako .
Pinuntahan ng dalawa ang kulungan kung nasaan ang manok nila na may sukbit. Pinangalanan pa ito ng tatay ng binata bilang Sipil, na ang ibig sabihin, sobrang daliri. Isa ito sa pinakaunang manok na nabili niya sa bansa. Kung titignan, wala namang kakaiba sa manok na ito. Mula sa kulay, tindig, maging sa kilos. Ngunit kung tititigan ng paa, mapapansing 5 ang mga daliri nito sa magkabilang paa. At ang pinakagitna, may mahabang itim na kuko na siyang tinatawag nilang sukbit. Sa hindi nakakalam, ang uri ng bertud na ito ay nagbibigay ng swerte, hindi lamang sa sabong, kung hindi sa pang-araw-araw na buhay ng nagmamay-ari ng manok. Pinatotohanan nito ng ama ni Kenny dahil simula nang mapa sa kanya si Sipil, sunod-sunod na swerte ang naranasan ng mga ito, hanggang sa nakabili sila ng lupa sa iba pang panig ng probinsya. Kakaibang swerte ang binibigay ni Sipil sa iyong ama at ito ang pinangangalagaan niyang sekreto. Kaya hanggat maaari, ingatan mo din ito. Naipaliwanag din sa akin ni tatay yan noon pero hindi ko lubos na naiintindihan. Inakala ko dati na talagang mapera lang kami. Pero sinabi sa akin ni mama na ang trabaho ni papa noon bilang pulisaway, imposibleng magkaroon kami ng ganitong lawak na lupain. Saan nga ba nanggaling si Sipil? Sabi ko na nga ba hindi pa sinasabi ng tatay mo ang totoong pinagmula ni Sipil. Pwes doon tayo sa kubo nang mapaliwanag ko sa iyo ang totoong pinanggalingan ni Sipil. Pagdating sa kubo, pinaliwanag ng matanda kung paanong napunta sa kanya ang mga alagang manok. Aatras tayo ng 25 taon. Nagkaroon ng pagkakataong makapunta si Omer sa Pilipinas para dumalo sa isang pagsasanay. Tumagal ng 2 taon ang Ginoo at sa loob ng panahong iyon, nagustuhan nito ang bansa. Nagpa siyang bumili ng sariling lupain na balang araw ay papatayuan ng sariling bahay. Nakarating ito sa probinsya ng Negros. Nakilala si Mang Felipe. Naglalakad si Omer sa kalsada habang naghahanap ng pwedeng makausap tungkol sa pagbili ng lupa. Nang malaman nito ng mga tao marami ang lumapit, ngunit naramdaman ni Mang Rigor na lolokohin lang siya ng mga ito dahil walang alam ang dayuhang Ginoo sa paligid. Naupo ito sa harapan ng tindahan habang umiinom ng soft drinks nang mapansin siya ng 2 magkaibigan. Tignan mo, yan yata yung sinasabi nilang dayuhan na naghahanap ng mabibiling lupa. Halika, kausapin natin. Sandali lang, sigurado ka ba? Wala ka namang alam na nagbebenta ng lupa dito Yan ang akala mo. May kilala ko sa sitio San Miguel na nagbibenta ng lupa. Papatignan natin sa kanya at kapag nagustuhan, di nakatulong tayo sa kapwa. O siya, tara tignan natin kung may magagawa tayo. Nilapitan ng 2 ang dayuhan. Sinubukan nila itong kausapin sa salitang Ingles, ngunit hindi sumasagot ang Ginoo. Para namang hindi yata marunong mag-Ingles ang taong ito. Mukhang hindi tayo magkakaintindihan. Halika na, baka mapaya lang tayo Hindi, Felipe. Sandali lang. Muli itong nilapitan ni Rigor at kinausap. Hey, my friend, you're looking for landing. Natawa si Felipe sa Ingles nito. Napatingin din ang ilang mga taong naroon dahil nilakasan nito ang kanyang boses sa pag-aakalang hindi nakakarinig si Omer. Nagulat si Rigor nang magsalita ang Ginoong dayuhan. Marunong po ako magtagalog. Ayoko lang makipag-usap. Ilang beses na ako naloko Kamunti kang manakawan. Ngayon, kung yan pa rin ang pake nyo sa akin, huwag na kayo mag-abala. Hindi ko kailangan ng 1 o 2 pang tao manloloko sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rigor. Maging si Mang Felipe ay nagulat
nang malamang marunong magsalita ng wikang Pilipino ang dayuhan. Marunong ka palang magtagalog. Nag-English pa ako dito. Hindi ba abogado ka naman? Anong kinalaman nun? Oo, tapos ako ng abogasya, pero wikang Pilipino ang gamit ko. 2 taon na akong nakatira dito sa Pilipinas, kaya marunong ako magtagalog. Gaya ng sinabi ko, ilang beses na ako naloko, kaya nag-iingat ako. Huwag kang mag-alala, dahil abogado ako. Alam ko ang batas ng pagbili ng lupa. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang. Pasensya ka na kung naloko ka sa lugar namin. Hayaan mo kaming tulungan ka. Nga pala, ang pangalan ko ay Felipe. Eto naman si Rigor. May matutuluyan ka na ba dito? Maggagabi na. Yun nga ang isang problema ko. Dahil wala akong kilala na pwede mapagkatiwalaan. Doon ka muna matulog sa kubo namin ni Felipe. Kahit papano'y ligtas ka sa lugar at walang ibang taong nagpupunta roon. Sasamahan ka namin para matiyak na walang mawawala sa mga gamit mo. Naku, maraming salamat po Manong Rigor at Manong Felipe. Diyos na po ang bahalang magbalik ng biyaya sa inyo. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Omer po, nanggaling sa bansang Hawaii. Napadpad sa bansa nyo dahil dumalo sa isang pagsasanay. Pulis po ako sa bansang pinanggalingan ko. Nagkatinginan ang dalawa nang malaman na hindi pala basta-basta ang kanilang panauhin. Nagtungo ang tatlo sa kubong sinasabi ni Mang Rigor. Halos hindi na makapagsalita si Omer dahil sa sobrang pagod. Alam ng dalawa ang pinagdaanan nito. Kaya naman paglapag ng mga gamit, sinalampak nito ang sarili sa sahig. Kagad nang nakatulog. Kawawa naman ang taong ito. Mabuti na lang at tayong nakakita sa kanya. Kung hindi, baka hindi na ito makabalik sa sariling bansa. Siguradong pinag-adya ng Diyos na makilala natin ang taong ito. Alam mo, Rigor, nararamdaman kong magbabago ang buhay ng taong to. Hindi ba albularyo ka? Bakit hindi mo subukang silipin ang kapalaran niya? Timang na ang ulo mo. Oo, albularyo ako. Pero hindi ko pwedeng pangunahan ng tadhana. Hayaan mong ito mismo ang magpakita sa kanya kung ano ang magiging kapalaran. O siya, sige na. Magpahinga na tayo. Maaga pa natin yan sasamahan sa lupang sinasabi mo. Pag-uusap ng dalawang nakakatanda. Matapos ay nagpahinga na rin ang mga ito. Kinabukasan maagang nagising si Omer. Nanlaki ang mga mata nang makita ang magandang taniman ng lugar. Saka pa lang nito nalaman na nasa tuktok ng burol ang kubong tinutuluyan. Kitang-kita ang kagandahan ng kapatagan na tinatamaan ng sinag ng papasikat na araw. Naalala nito ang bansang pinagmulan. Habang pinagmamasdan ang kagandahan ng paligid, nilapitan nito ni Mang Rigor. Sa gawing iyon ng kabundukan ang sinasabi ko sa iyo. Medyo malawak at gaya ng lugar na ito. Nasa tuktok din ng burol. Siguradong magugustuhan mo ang lugar. Mukha nga magugustuhan ko ang lugar na ito. Sana lang magkasundo kami ng may-ari ng lupa. Siguradong magkakasundo kayo. Matagal na siyang naghahanap ng mag-aalaga ng lupain. Sandali lang. Antayin muna natin si Felipe. Bumili lang sandali ng agahan. Matapos kumain, naglakad ang mga ito papunta sa kabilang burol. Naabutan nila ang isang matanda na nakaupo sa atangan ng lumang kubo. Sa tabi nito, isang nakataling tandang. Lingid sa kalaman ni Omer, na ama ni Mang Rigor ang taong iyon na siya ding nagmamay-ari ng lupa. Anong ginagawa niyo dito, Rigor? Akala ko ba abala ka sa patag? Magandang umaga po, tay. Sinamahan po namin ang taong ito. Naghahanap siya ng lupa
At alam kong ipinagbibili nyo ang lupang ito, kaya baka magkasundo kayo. Wika ni Rigor. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanila. Ako nga pala si Inaro, ang may-ari ng lupa. Sa nakikita ko, hindi ka taga dito. Hindi po, Tatang. Mula po ako sa ibang bansa. Naparito ako dahil gusto ko sanang bumili ng lupang pagtatayuan ng bahay. Ganun ba? Kung bahay ang ipapatayo mo, hindi kaaya-aya ang lugar na ito. Mainam mag-alaga ng mga hayop. Pero kung titirahan nyo, mukhang mahirap. Malayo eh. Hindi ko naman po kailangan ng malapit sa lahat. Mas gusto ko po yung tahimik na buhay. Sa palagay ko, tamang-tama ang lugar na to. Tinignan ni Tatang Inaro si Rigor. Tinawag ito upang makipag-usap sa isang sulok. Tumatango lang si Rigor habang nagsasalita ang matanda. Matapos ang ilang minuto, bumalik na ang mga ito sa kinaroroonan ni Omer. Papayag daw si tatay na ikaw ang bumili ng lupa pero sa isang kondisyon. Talaga? Ano daw yung kondisyon? Ang tandang na yon, yung nakatali sa atangan ng kubo, na minsan hindi pa narinig na tumilaok. Ang kondisyon ko, iiwanan ko sa pangangalaga mo ang manok na ito sa loob ng 2 linggo. Kapag nagawa mo siyang mapatalaok, ibibigay ko ng libre ang lupa kasama ang titulo. Pero kung hindi, pasensyahan tayo. Kahit bayaran mo ko ng doble, hindi ko ipagbibili ang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Omer sa sinabi ng matanda. Tinignan nito ang tandang. Wala namang nakitang problema si Omer. Kaya kahit nag-aalinlangan, pumayag ito sa kondisyon ng matanda. Para sa kanya, ito na ang huling subok. Kung sakaling hindi mabibili ang lupang iyon, uuwi na lang siya sa sariling bansa. Sige po, Tatang. Tinatanggap ko ang kondisyon niyo. Magaling kung ganon. Heto, maaari mong gamitin ang kubo at habang nananatili ka sa lugar, pakilinis na din ang paligid. Malay mo, swerteng ka. Tumilaok yung manok na yan. Mapasayo ang lupang ito. Hindi ka na mahihirapan. Simula ng araw na yon, doon na natili si Omer sa kubong iniwan ng matanda. Ilang araw na ang nakalipas, ni hindi tumitilaok ang manok. Hanggang sa inabot siya ng 1 linggo. Hindi pa rin nagpupunta sa kanya ang 2 magkaibigan. Ngunit lingid sa kalaman, pinagmamasdan siya nila Rigor mula sa malayo. Mukhang marunong mag-asikaso ng lupa ang isang ito. Ano sa palagay mo? Papasa kaya siya kay tatay? Kung pagbabatayan ng kasipagan at kaalaman sa pag-aalaga ng lupa, papasa siya. Pero ang tanong, naiintindihan kaya ng taong yan ang gustong iparating ni Tatang Inaro? Siguro naman naiintindihan niya. Lalo pa ang pagtilaok ng tandang. Kailanman, hindi titilaok yan. Pag-uusap ng dalawa habang nakatago sa makapal na talahiban. Pinagmamasdan ng mga ito si Omer habang walang tigil na nagtatrabaho. Nililinis ang buong paligid at kinakausap ang tandang. Pakiusap naman tumilaw ka na. Ilang araw na lang matatapos na yung palugit ko kay Manong Inaro eh. Pakiusap ni Omer sa tandang. Saka pa lang nito napansin na isang inahin ang nakatali sa atangan ng kubo. Sa mga hindi nakakaalam, kagaya ng binabaing tandang, ang mga nilaki, maaaring pagkamalang totoong tandang
dahil parehong-pareho ang kulay ng balahibo at tindig. Ngunit sa mga marunong tumingin, malalaman na isa itong binabae sa pamamagitan ng pagliit ng palong at wala itong mahabang lawi sa buntot. Natawa na lang sa sarili si Omer nang mapagtantong naisa na naman siya ng ibang tao. Tumayo ang Ginoo at inayos ang mga kagamitan. Tinanggal ang tali sa paa ng tandang. Akmang aalis na sana sa lugar. Palabas na ito sa bakuran nang bigla siyang harangin ni Mang Enaro. Oh, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang 2 linggong palugit. Pasensya na po, pero mukhang kailangan ko ng sumuko. Alam nila ni Gor ang dahilan kung bakit ko gagawin to, kaya sila na lang ang tanungin nyo. Tignan mo ang kinalabasan ng ginawa mo dito. Napakaganda ng lugar, lalo na kapag malinis. Nilingon ni Omer ang matanda. Maging siya ay noon lang napansin ang kagandahan ng paligid. Bakit kayo nagtali ng inahing manok sa atangan at hinayaan nyo kung mag-intay sa wala? Tumawa ng malakas si Mang Enaro. Itinuro ang paligid. Hindi mo pala nauunawaan ang punto ng pagsubok ko sa iyo. Pagmasdan mo ang paligid. Sa totoo lang, nanghihinayang ako kung sasabihin mong susuko ka na dahil pumasa ka sa totoong pagsubok. Dumukot ng kung ano ang matanda. Inabot kay Omer. Ano ba to? Bakit hindi mo buksan? Binuklat ni Omer ang maliit na sobre. Nakita nitong titulo ng lupa ang inabot sa kanya. Teka, bakit nyo binibigay sa akin ang titulo ng lupa? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pumasa ka sa totoong pagsubok. Sa lahat ng taong nagnais na bumili ng lupa ko, ikaw ang nakakita ng totoong kahalagahan ng lugar. Hindi ko po kayo maunawaan. Alin po ba daw ng pagsubok? Yung pagtilawak ng tandang o yung paglilinis ng paligid? Wala sa nabanggit. Ang totoong pagsubok, ang pagiging matyaga. Nakita ko sa iyo ang abilidad na yon. Bagaman kamuntikan ka ng sumuko, pero napatunayan mong karapat-dapat ka dahil nagawa mo ang lahat ng dapat gawin bago ka tuluyang mawala ng pag-asa. Komedyante ka, Tatang, ha? Niloloko mo ako, no? Mahahawakan mo ba ang titulo kung niloloko kita? Hampasin kita ng baston eh. Ibigay mo yan kay Rigor at siya na ang bahalang maglipat niyan sa pangalan mo nang mapakinabangan naman ang pagiging abogado ng lintik na yon. Matapos makipag-usap, umalis na si Mang Enaro. Lingid sa kalaman ng Ginoo na yun na ang huling pag-uusap nila ng matanda. Ilang araw ang lumipas ay pumanaw na ito. Ngunit sa pagkawala ng isang mabuting tao, nag-iwan ito ng hindi malilimutang alaala. Ilang buwan ang nakalipas. Nangitlog ang inahing manok. Napisa ang mga ito. Saka pa lamang napagtanto ni Omer na magandang uri ng manok na panabong ang pinangangalagaang lahi ng inahin. Inalagaan ni Omer ang mga sisiw hanggang sa magsipaglakihan. Kasabay nito ang sunod-sunod na swerte na dumating sa kanilang buhay hanggang sa nagawa ni Omer na makapagtayo ng isang malawak na manukan sa mismong lupain. Ngunit hindi nagtagal. Kinakailangan nitong bumalik sa Hawaii para sa kanyang trabaho. Ipinagkatiwala ang lupain kay Mang Felipe. Ipinagpatuloy nito ang pag-aalaga ng mga manok na panabong hanggang sa dumami ito ng husto.
Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang naging kwento ng iyong ama, Kenny. Inakala niya noon na tuluyang mauubos ang lahat ng pinaghirapan. Ngunit dahil sa pagtitiwala at pagsisikap, eto na ngayon. Kinilala na kayo bilang isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na mananabong sa bayan at buong probinsya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ako pinadala ni Papa dito. Nga pala, nagsabi ba siya kung kailan uuwi? Hindi eh. Kaya nga pinalinis ko ang paligid. Baka manggulat lang yung taong yun eh. Wala na tayong dapat alalahanin dahil malinis ang paligid. Nasa magandang kondisyon ang mga manok. At sa palagay ko, matutuwa siya dahil dumarami ang lahi ni Sipil. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay dumating si Mang Rigor. May dalang murang buko. Nandito na ang pinapakuha mo, Felipe. Saan ba natin gagamitin ang mga ito? Basta ilagay mo lang dyan. May pagdadalan ako ng mga buko na yan. Nga pala, Rigor, may balita ka ba tungkol sa susunod na pasabong? Ang sabi sa akin ng kaibigan, meron daw sa kabilang bayan. Malaki ang pasabong na yon dahil promosyon nito ng isang politiko. Siguradong sasali si Rosendo. Anong balak nyo? Nagkatinginan si Mang Felipe at Kenny. Sabay nang umiti. Kung sa susunod na buwan pa ang dating ni Papa, siguradong maaabutan niya ang pasabong. Gusto kong ipakita sa kanya ang husay ng mga alaga namin. Manong Felipe, simulan na natin ang pagkondisyon sa kanila. Pagsapit ng hapon, namili ng mga ilalabang manok sina Kenny at Mang Felipe. 7 mahuhusay na alaga ang napili ng mga ito. Karamihan ay nagmula sa lahi ni Sipil. Gagana naman kaya ang sukbit ng mga ito? Sa tingin ko, Manong, gagana. Lalo pat nandito si Papa. Makalipas ang 2 linggo, nagulat sina Kenny. May magarang sasakyan na huminto sa harapan ng manukan. Napatayo ang binata dahil kilala niya ito. Mukhang nandito na ang inaantay natin, Kenny. Bilisan mo. Salubungin mo ang tatay mo. Dali-daling tumakbo si Kenny. Sinalubong ang ama. Oh, mukhang tumataba ka yata, Kenny. Anong pinagagawa mo dito? Puro kain tulong lang. Si Papa talaga, hindi naman po. Tara sa loob, inaantay na kayo nila Manong Felipe. Tamang-tama ang dating mo. Nagkukondisyon kami ng mga manok na isasali sa sabong doon sa kabilang bayan. Sinong pumili? Ikaw ba? Kami ni Manong Felipe. Tignan nyo na lang. Alam kong hindi nyo nakikita ang mga alaga nyo, kaya siguradong magugulat kayo. Naglakad ang 2 papasok ng manukan. Inikot ni Omer ang tingin sa paligid. Walang pinagbago, maliban sa mga puno ng nyog na nagsilakihan. Nang marating nito ang mga kulungan, hindi na nagaksaya ng panahon ang matanda na puntahan ng mga manok. Nagulat ito dahil sa loob ng ilang taong pagkawala, nanatiling buhay ang alagang si Sipil. Bakit hindi nyo isama sa kinukondisyong manok si Sipil? Matanda na po kasi siya eh. Sa palagay ko hindi nakakayanin ni Sipil ang makipagbakbakan. Kaya ginawa namin siyang palayan. Itinuro ng binata ang mga manok na naging anak ni Sipil. Napangiti si Omer dahil halos kamukha ito ng kanilang ama. Kamukha sila ni Sipil pero hindi nila taglay ang sugbit ng alaga ko. Isama mo sa ilalaban si Sipil. Pero pa, baka matalo lang tayo. Magtiwala ka sa akin, Kenny. Kilala ko ang mga alaga ko. Alam ko ang kapasidad nila. Tama ang iyong ama, Kenny. Hayaan mong isama si Sipil sa mga lalaban. Ay nako, may magagawa pa ba ako? Sinunod ni Kenny ang sinabi ng ama. Kahit gahol na ang oras, nagawa pa rin nilang kumpletuhin ang rutina ng pagkukondisyon hanggang sa sumapit ang araw ng pasabong.
Mabuti naman at naisipan mong umuwi dito, Omer. Matagal na panahon tayong hindi nagkita at siguradong hinahanap ng panlasa mo ang tuba. Maging ang lambanog ni Mang Simeon. O Manong, tama po kayo. Pero sa susunod na tayo magdiwang, pag nanalo na tayo. May punto ka. Nga pala, tama ang hula mo, Felipe. Lalaban nga si Rosendo at siya ang dapat nating pagandaan. Sa pagkakataong ito, totoong laban ang kakaharapin ng mga alaga nyo. Pero ang pinakamaigpit na katunggali, ang mga manok ni Rosendo at ang tanga nitong bantiling. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng tatay mo, Rigor? Nakalimutan mo yatang nandito ako. Dinala ko ito. Ipinakita ni Omer ang maliit na botelyang naglalaman ng kung anong itim na bagay. Mas malaki lang ng kaunti sa butil ng bigas. Hugis kuko ng kung anong ibon. Ano naman po yan? Ang sukbit ng alagang manok ni tatay. Hindi ko na ikwento sa inyo, pero may alagang inkantong manok si tatay noon. Namatay ito matapos siyang iburol. Ipinalibing sa akin ni nanay ang manok na yon, pero bago ko mailibing, napansin kong kulang ng isa ang daliri nito sa paa. Tila alam ni tatay na darating ang oras na ito. Pinaghandaan niya ang muling pagbabalik, Omer. Sa taglay na swerte ni Kenny at kapangyarihan ng sukbit na yan, sigurado na ang panalo natin. Malaki ang tiwala ko sa mga manok natin. Lalong-lalo kay Sipil. Hindi lang basta swerte ang dala niya sa atin, kundi kasiguraduhan. Napatunayan ko na ito ng ilang ulit. Habang nag-uusap ang tatlong nakakatanda, pumasok sa silid si Kenny. Nagbihis. Habang kumukuha ng damit, nakita nito ang bantiling ibinigay ni Mang Rigor. Isinilid ito ng binata sa bulsa bilang paghahanda kung sakaling bumaliktad ang sitwasyon. Maya-maya ay lumabas ang binata. Ano pang inaantay natin? Malapit ng gumabi. Kailangan na nating dalhin ang mga manok sa sabungan. Wika ng binata sa mga tauhan. Kinarga ng mga ito ang manok sa likod ng sasakyan ni Omer. Matapos ay lumakad na ang mga ito. Habang nasa daan tahimik ang tatlo, ngunit biglang nabasag nang magsalita si Kenny. Wala na talagang atrasan to. Gusto ko makita ang pagbagsak ni Don Rosendo. Alam mo, Kenny, hindi yan ang diwa ng sabong. Maaaring nagkakatunggali ang inyong mga manok. Pero hindi kayong mga nagmamay-ari ang maglalaban. Ang sugal ay hindi dapat isama sa totoong buhay. Napangiti si Rigor sa sinabi ni Omer. Malaki ang pinagbago nito simula nang umalis. Mukhang ibang-iba ka na talaga. Natutuwa ako dahil sa wakas, natutunan mo ang mga aral na iniwan sa iyo ni tatay. Hindi na tayo bumabata, Manong Rigor. Kaya kailangan nating mag-isip. Maya-maya ay narating nila ang sabungan. Marami ng tao na mga oras na yon. Nakita din ni Kenny ang panig ni Rosendo na naghahanda. Inayos na nila ang mga manok sa likod ng sabungan. Sinigurado ang kanilang lista. Maya-maya lang magsisimula na ang soldata. Mukhang mauuna tayo. Ayos lang. Ako ang unang magbibitaw. Ako ang gagawa nun. Kailangan mong pag-aralang mabuti ang kilos ng kalaban para kung sakaling may gawin silang kakaiba, kaagad mong makokontra. Si Mang Rigor po ang gagawa nun. Basta, sundin mo ang sinasabi ko. Maya-maya ay nagsimula ang soldata. Nakita ni Kenny ang pagkagulat sa mata ni Rosendo nang masipat na si Omer ang magbibitaw ng manok. Dali-daling bumaba ang matanda. Inagaw sa tauhan ang ilalabang alaga. Ako ang magbibitiw. Hayaan mong ang amo mo magbitiw ng alaga niya.
Kampante ang dalawang panig sa kanilang mga alaga. Ngunit nang magsalpukan ang dalawang manok, biglang nabalot ng malakas na sigawan ang paligid. Itinaas ng sentensyador ang manok ni Omer. Idineklarang panalo. Hindi makapaniwala si Rosendo sa kinalabasan, ngunit wala itong magagawa. Sunod-sunod na panalo ang tinanggap ng panig nila Kenny. Bagay na kinagulat naman ni Rosendo, kaya nagprotesta ito. Inakasuhang nandadaya sina Omer. Kaya naman pinatignan nila ang lahat ng ilalabang manok. Walang nakitang pandaraya ang mga nangangasiwa, kaya itinuloy ang laban. Yan ba ang sinasabi mong sugal lang ang sabong? Hindi dapat personalin. Tignan mo si Rosendo. Parang gustong-gusto kang sakbalin. Kung nakakamatay lang ang titig, kanina ka pa pinaglalamayan pa. Hayaan mo lang siya. Basta tayo mananatiling kalmado. Huwag magtatanim ng galit. Tuloy-tuloy ang pagkapanalo natin. At gaya ng gusto mong mangyari, babagsak ang matandang yan. Hindi malaman ni Rosendo ang nangyari dahil wala naman itong nakikitang kakaiba sa mga alagang manok nila Kenny. Matapos ang sabong, umuwing talunan sina Rosendo. Walang paglagyan ng tuwa ni Kenny dahil natupad na sa wakas ang pangarap nito. Ilagay sa kalalagyan ang taong gustong sumira ng kanilang pangalan. Hindi matanggap ni Rosendo ang nangyari. Makailang ulit nitong pinagtangkaan ang buhay nila Kenny, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hanggang sa kapalaran na ang nanghusga sa kanya. Isang malagim na pangyayari ang tuluyang nagpabagsak sa mayaban na doon. Nawala ang lahat ng ari-arian. Tuluyang bumagsak ang manukan, maging ang ibang negosyo. Matagal na nawala si Rosendo at makalipas ang ilang taon, nakita na lang ito ng mga tao na naglalakad sa daanan. Wala na sa sariling katinuan. May bitbit na sako, namumulot ng kung anong madadaanan sa kalsada. Dinamdam nito ng husto ang nangyari. Hindi ginusto nila Kenny ang gantihan si Rosendo, ngunit kapalaran ang kusang nagpataw ng parusa para dito. Ang paniniwala ni Mang Rigor, kagagawa nito ng tangang bertud ni Omer, na kung tawagin ay sukbit, isang tangan na swerte sa sugal.